Magandang gabi sa lahat. Good evening to everyone. This is Justin Talk News PH. At thank you for visiting this channel. And before anything else, I would like to request that please like if you like this video, you like this channel. Madali lang naman pag-press ng like, then i-share, then subscribe. For those who have not yet subscribed, paki-subscribe lang po. This evening we will be talking about some topics. Pero ang nakalagay sa title natin is with regards to Senator Coco Pimentel. Kasi bigla lang lumabas ito si Coco Pimentel at maraming nagtataka. Maraming nagtatanong bakit bigla lang umiksi na ito si Coco. If you can remember in the past few weeks, wala naman siyang pronouncements na ganito. But after the filing or the endorsement of the impeachment case of VP Sara, bigla na lang itong lumitaw. Parang automatic ang paglabas niya. So it seems na talagang part siya ng script. Yung script na ginawa ni PBBM, Tambi and Lisa Aranita Marcos, na kailangan sa mga panahon na ito ikaw ang iiksi na. Kasi you can imagine, lagi niyang sinasabi na I belong to the minority. Mayroong mga bill na meron siyang isang petition na sinampa sa korte. I think that was regarding, nakalimutan ko na yung sinampa niya, na kini-question niya. He question, I think it's the budget, like that. Then suddenly, itong week na to, na when people are so frustrated, lalo na yung nasa Dilaw, mga loyalista at mga pulahan, they were so frustrated. Ngayon, sinasabi nila na desperate move daw itong pag-file ni VP Inday Sara ng petition for inhibition for certiorari or asking for a TRO with regards to the impeachment case na in-endorse sa Senate to stop the impeachment case from going into trial. So ang nangyari, biglang umiksi na ito si Coco Pimentel. Kasi after Chis Escudero was saying na pwede naman sila mag-special session. Special session if the Senate, the senators, the mga senador na hindi mga electionist at yung mga senador na nandyan pa ngayon sa Senado, the 12 senators na hindi sila re-electionist, pwede silang humingi ng caucus it's not a caucus, a special session para nga to pursue the impeachment trial. Yun ang sinabi ni Chis Escudero noon. Nung una, sinabi niya pwede naman kung magpatawag ng special session. Hindi na kailangan ang presidente magpatawag, kung hindi yung mga senador mismo ang magpapatawag ng special session. Ngayon, nung mga huling araw, sinabi na ni Chis Escudero na hindi talaga pwedeng magkaroon ng session kasi naka-recess ang Senado. So, kahit nasabihin nila na kailangan aksyonan kaagad ang impeachment case na yan, dahil nga sa word na forthwith, which means immediately, pero paano nga yan aksyonan na naka-recess ang Senado? Hindi pwedeng gagawin yan. Naka-recess sila eh. Buti kung may session sila this time na pwede nilang i-pursue yan. At itong na yan, itong opinion na yan ay sinang-ayunan ni Conchita Morales Carpio, the Associate Justice si Conchita Morales Carpio. Ito na-appoint ni Pinoy. So dilawan ito si Conchita, but still she made
an opinion na hindi talaga pwede magkaroon ng special session kahit na yung presidente ang magpatawag at ah, ang kanilang topic or kanilang i-discuss for that special session is with regards to the impeachment, because it is only intended, the special session that will be called by the president is only intended for legislative purpose. So ang impeachment case naman, it's not a legislative purpose, it is not a legislative action, yan ay political action. So the president cannot include that in any special session that he will request the Senate. So yun ang posisyon ni Chis Escudero. So ito si Coco Pimentel insisted na pwede yan, kailangan natin tatawag ng special session. Nang hindi kaagad sumang-ayon si Chis Escudero, ngayon ang sabi naman niya na mag-caucus sila. So meaning caucus, mag-meeting sila, lahat ng mga senators, para malaman kung anong posisyon nila dyan sa pag-allow ng special session. But by allowing that caucus, parang inalam mo na rin kung sinong pabor o hindi pabor kay BP Sara sa impeachment case ni BP Sara. Di ba? Para nag-trial ka na rin yan. Siyempre, yung papayag na tulad ni Rizal Hontiveros na sumang-ayon na pwede daw. Oh, fair daw sila. Wala daw silang pinapanigan. Pero si Asidre, isa sa mga nag-file ng si Asidre, di ba ano yan, congressman under the Akbayan, na yan ang partido ni Rizal Hontiveros. Paano na ngayon yan? Paano mo sabihin na impartial ka? O dyan na lang at siya nagsasalita ka pa ngayon na kailangan daw sa duty to the country or duty to kung saan kayo mayroong utang na loob. Pareho lang kayo ni Coco na minority ang dugtag, pero minority ang presentation, pero ang dugtag nyo ay majority. Merong humihila sa inyo na humihila sa liig dyan sa majority. Sino pa ba yan? Yung triumvirate, si Lam, si PBBM at saka si Tambi. So ginaganap lang ni binabayaran lang to say the least, no? Binabayaran ni Coco Pimentel ang kanyang utang na loob. Bakit may utang na loob? So you should remember na ngayong asawa niya nasa minority siya, pero in-appoint as ambassador, trade ambassador to the United Arab Emirates. Anong ibig sabihin yan? Papalag ba siya? Kung ayaw pa niya yun as a favor, inayawan na nila noon ng asawa niya. Pero hanggang ngayon, siya pa rin ang ambassador sa trade, no? Parang special counsel or basta ambassador to sa trade sa United Arab Emirates. Yan ang posisyon ng asawa niya. So malaking utang na loob niyan. Kaya ginagawa niya ito as a payback doon sa mga pabor na binigay ng administrasyon sa kanya. Isa pa yung balita na with regards to the Luto, isa ito sa nag-ngiyaw-ngiyaw noon with regards sila ni Raffy Tulfo na iniipit nila doon yung pangalan nitong ng Luto, si Mel Robles. Bigla silang bumait kahit na fake yung mga picture na sinabit ni Mel Robles, okay lang sa kanila, tapos bigla sila nagayabang doon na talagang ipatuloy nila yung hearing. Saan nangyari? Meron, baka sila rin nanalo sa Luto noon, pinapanalo din sila ni Raffy Tulfo, kaya pareho lang silang dalawa. So bukod dyan,
talagang may animosity ito si Coco Pimentel sa mga Duterte. So remember yung PDP Laban na nahati yan between faction ni Cosi, kung saan nandoon si President Duterte, at yung faction ni Pacquiao na si Pimentel ang nagbaback up dyan. Alala mo yun na natalo sila na award ang partido doon sa grupo nila ni Cosi. Kaya may Cosi wing, may Pimentel wing. Ganun ang nangyari. Pero ngayon, wala naman silang mga kandidato na pinatakbo nila dyan sa partido nila, kung meron pang partido si Pimentel. So, dyan na lang, talagang galit na galit siya sa mga Duterte. So, klarong-klaro na meron siyang ulterior motive. Isa na yun, na gusto niyang pilayan siguro itong PDP sa pamamagitan ng pagsampa ng kaso kay VP Inday, at yung mga re-electionist na mga kandidato tulad ni Bongo, ni Bato de la Rosa, gagahulin sila sa panahon sa pagpangangampanya, which national campaign ang gagawin. So mahirapan ang dalawa, ay mga re-electionist yan. Yan, isa sa mga purpose niya yan, para mawindang ng konti ang campaign. Kasi pangat ng pangat itong posisyon ni na Bato de la Rosa at si Bongo. Diyan sila takot din maalpasan yung mga ibang posisyon na nakita natin sa mga service na kinokomisyon nila. So pag-usapan natin yung survey later on. Ngayon, so ito si Coco Pimentel, yun lang talaga ang intention niya. Para isa kasi sa mga pinaka malaking contribution na magiging isa sa mga mabigat na mag-i-endorse dyan ay si VP Sara. Gusto nilang alisin ang na yan, ang points na yan, at si VP Sara hindi na makasama dyan sa mga campaign sorties ng PDP Laban kung meron ng impeachment trial. So yun ang isa sa mga intention nila. But I don't know kung mangyari ba yung impeachment na yan. Marami na mga legal opinions kung itong sinampa na kaso ni VP Inday Sara na ni Sheila Attorney Season ng Chief Legal Counsel ni VP Sara sa Nervasa and Fortune Law Office, nakasama si President Duterte at saka yung father-in-law ni VP Sara, ang tatay ni Mans Carpio na si Lucas Carpio Jr. So itong move ni Coco Pimentel, parang pang talaga yan, pangligaw. Then itong kaso ni VP Sara, maraming nag-comment, pati nga si Luistro nag-comment na hindi daw dapat makialam yung napakatapang mo magsalita ng ganyan. Kung aabot yan doon sa mga associate justice, mga justice ng Supreme Court, abogada ka pa naman at meron kang isang I don't know kung kaso na ngayon yung pag tinatago daw ito I don't have first hand information na tinatago mo yung husband mo that was charged with rape, na tinatago mo daw yun na sa pag-aresto yata, inaresto siya ng asawa mo, di ba? May tapang ka magsalita na hindi dapat makialam ang Supreme Court dahil mayroong separation between the legislative branch and the judicial branch of our government. Dapat huwag ka magsalita ng ganyan dahil prosecutor ka. At saka kung mayroon kang mga ganyang pag-iisip o mga ganyang opinion, dapat huwag mo i-broadcast. Ngayon, tad ka tuloy ngayon ng criticism sa mga online nagko-comment sa channel mo. So itong
basihan doon sa pag-file ng petisyon ni BP Sara. Sinabi nila hindi daw dapat nagpa-file. Bakit daw noon na matapang daw si BP Inday, haharapin ko yun. Haharapin naman talaga niya yan eh. Pero hindi naman ibig sabihin na harapin na hindi siya gagawa ng paraan para magpigilan yan. Di ba? This is a political case. So, lahat na remedies, legal remedies na pwede mong gagawin para matalo ang kaso na yan against BP Sara, gagawin yan ng kanyang mga legal counsel. Hindi yan mawala. Kaya huwag niyong sabihin takot. Kailan ba natatakot mga Duterte? Di ba? Kayo lang ang katatakutan niya. Kung tutusin, ano man mangyari niyan, maging positive man, pero hindi ako maniwala na mangyari yan. Wala naman mangyari kay BP Inday. Di ba? Ang intention lang talaga ni BP Inday na makatulong sa mga tao na alam naman yan na sobrang paghihirap na nangyari ngayon. Pero kung tatalikod siya dyan, marami rin magagalit sa kanya. Pero she had committed already. Ano mang mangyari sa kanya, baliwala sa kanya yan. Tsaka itong mga Dutertes, dumaan na yan ng maraming mga challenges sa buhay nila. At nasusurmount nila yan. Kaya huwag ninyong sabihin na tatakot. Palusot lang yan ninyo dahil kayo ang takot. Takot yung mga dilawan, yung mga komunista, yung mga pulahan, mga loyalista. Takot dyan na dyan pa lang sa unang hakbang pa lang dyan sa constitutionality ng sinampan yung kaso, sablay na kayo, bagsak na kayo dyan. Kasi labag sa constitution yung ginawa nyo. Hindi kayo sumunod sa tamang proseso. O ngayon, kini-question na yan. Sabihin nyo, tiniteknikal lang, ay, part of the process yan with regards to litigation. Kung mayroong technical na pagkakamali, pwede mag-decision ang Supreme Court against doon sa impeachment case. Pwede yan ma-dismiss. Dahil nga, hindi sunod sa proseso na base dyan sa konstitusyon. No, di ba? Eh, malaking violation yan. Hindi mo sinunod ang konstitusyon natin. No? So, huwag niyo sabihin na natakot. No? Na hindi ninyo sa tingin ninyo kasi nung pagsampa nyo, tuwang-tuwa na kayo na ito, wala nang kawala si BP Inday Sara. Hindi nyo alam na matagal na nila yan pinaghandaan. Alam na nila mga sitwasyon. Kaso si BP Sara, hindi lang siya maingay. O, minamasdan lang kayo at tinatandaan yung pagkakamali ninyo. O, nakita mo yung mga interview ni BP Inday. Sinabi, question doon na masyadong misleading. Or meaning, gusto lang i-extract mga information with regards to ang susunod na gagawin nila BP Inday. Yung mga legal counsel nila, yung noon pa na mga interviews, anong sagot ni BP Inday? Hindi ko pa yan masasagot ngayon. Di ba? Alam na niya na yan ang mangyayari. So, pinagmamasdan lang kayo na pinail nyo yung hindi pa raw yun na refer. Kaya hindi ang basihan daw doon sa pagbilang mo kung ilan kaso ang sinampa doon sa pag-refer na niyan doon sa Senado. So, ni-refer na nila doon sa Secretary General, then kay Martin Romualdez, then diretso na sa Senado. Kasi pwede daw yung process na yan. But, ang problema nyon, pati verification, mayroong question, verification ng pag-uos ninyo, kung nabasa ba ninyo yung, kasi dalawang kaso yung sinampa, yung kina Attorney Torion, kina Topacio, at itong kay BP Inday Sara. So, marami talagang question sa legalidad, kung legal ba yung ginawa yung proseso, kasi minamadali nila. Tatlong kaso ang sinampa nila dyan sa Kongreso. Then, supposed to be 3 days or 3 days, I think 3 days or 10 days, kailangan i-refer na yan sa Speaker, then to the Committee of Justice ng
ng Kongreso. Hindi nila ginawa yan. At yun ang basihan doon sa inaction na ginawa nila, na para na rin nilang nire-refer yan doon sa Committee of Justice sa Kongreso, yung tatlo na yun. So, ibig sabihin, tatlo ang sinampa nila plus itong isa pang-apat. So, violation nga talaga yan dahil merong one impeachment in 1 year ang dapat may sampa. So, violation yan doon sa regulation na yan, na isa lang dapat na impeachment case ang may sampa sa loob ng 1 taon. Sabi niya, hindi naman namin ni-refer yan. Isa lang yung number 4 case lang ang ni-refer namin. Ang sabi naman ni VP Sara, ang pag-hold ninyo, hindi lang yung pag-refer. Diyan nagsimula ang action. Yung pag-hold ninyo doon sa tatlong case na yun, doon nagsa-start ang pag-refer ninyo doon sa kaso na yan. Kasi actually nandoon na yun, hinold lang ninyo. O, parang ni-refer na rin ninyo. Yun ang argument ng legal counsel ni VP Sara. Ito rin yung nangyari kay Under Secretary si Justice Associate Justice pa si Davide, ating si Justice Davide. Parang ganito rin yung nangyari sa kanya, na nagkaroon din ng 1/3 vote, pero nagdesisyon ang Supreme Court na illegal yung ginawa ninyo, na i-dismiss na void na yung impeachment case na yan. Diba? Yun ang nangyari. So, anong sinasabi ni Luis Ro na hindi pwede makialam ang Supreme Court? Marami ng kaso ng Supreme Court na ang nagdesisyon kung ang pagpinag-usapan yung legalidad, kung constitutional ba yung ginawa ng Kongreso. Kaya nakikialam yung Supreme Court. Kaya hindi niya dapat sabihin na huwag makialam yung Supreme Court diyan sa kaso na yan. So doon pa lang ano bang first name yun? Jerbil Roistro. Mag-aral-aral ka naman ng konti. Sana bubasa ka ng mga precedent, yung mga kaso na nangyari na noon. Kasi marami na ring impeachment nangyari sa bayan natin. At marami dyan sa mga congressman na yan ay nandyan sila sa panahon na yan. Lalo na ito mga legal counsel nila ni VP Sara. Di ba? Alam nila yan, pinag-aralan nila yan. Kaya dyan pa lang, dapat tumahimik ka na lang. Di ba? Pati pa naman yan, papapilan mo. Kung mangyari yung nasa tingin ko naman hindi talaga yan matutuloy. Ma-dismiss yan. Sa bigat ng mga argumento ng counsel ni VP Sara. At dalawa pa yan. Sabi ng ibang mga expert din na yung kaso na sinampa, so maybe kasama, may unang kaso kasi sinampa na immediately magpatuloy na yan ang unang kasong sinampa sa Supreme Court na nagkaroon ng petition to immediately start the impeachment case dyan sa Senado. Marami nagsasabi hanggat hindi ma-resolve yung dalawang kaso nila VP Sara na sinampa, dalawang petition, hindi yan mapag-usapan. Actually, mayroon ng argument pala yan, pero hindi yan mag-desisyonan ng Supreme Court. Kapag pakikinggan lang yung mga merits doon sa kaso, sa reklamo na sinampa ng isang abogado na dilawan. Ganyan ang sitwasyon dyan. So, itong impeachment na to, itong pagpapapil ni Coco Pimentel, halatang halata yung sinabi niya. Mga rhetoric niya, ginawa lang natin to dahil ito responsibility ng isang senador. Alam na namin yan. At saka nagbigay na ng opinion dyan si Chase Escudero. Magsisimula ang session, mag-start ng preliminary trial dyan sa, hindi pa nga preliminary trial dahil they will give 10 days kay VP Sara na sasagutin yung mga charges against her. So, kailan pa yan masasagot? O kailan pa yan magsisimula? Di ba? During that time, mag-o-oath na yung 23 senators.
Diyan pa lang sila mag-uot. Then after ilang session days, I think sa pagkakarinig ko, hindi nga abot ng 15 15 days. I think it's only 7 to 8 or 6 days ang session. So wala na rin. Tapos sabihin na, pwede daw doon sa carry over doon sa second dahil continuing daw yung record ng impeachment na yan to the 20th Congress. Malaking argumento yan dahil iba na ang kongreso na yan, o iba na rin ang mga senador. Ang nag-uot niyan yung mga senador ngayon sa 19th Congress. So paano yung hindi nakapag-uot noon, ngayon na nagsasampa sila ng kaso, yung ibang mga 12 bagong mga kung mayroong mga re-electionist na makapasok, pero there will be a number of senators na mga bago. So hindi sila nakapag-ut sa 19th Congress. So dapat mag-ut man sila sa 20th Congress. So iba na dapat ang kaso na mai-file niyan. Kailangan magkaroon sila ng another case. And that case kasi February 5 nila 2025 na isampa yan after February 5 na. So February 6. Ganon. O magsisimula rin ng hearing siguro. O November pa for another case. O, ganon na mangyari yan. Kaya para sa akin malabo na maipatuloy yang kaso na yan. Kaya sa frustration at desperation ng mga kalaban ni VP Inday Sara. At saka wala na naman silang lusot Kung ituloy lang nila yan, di magalit yung mga tao. Di mauulit yung rally ng Iglesia ni Cristo na 2 million. Sa 1.8 million. Baka aabot na ng 5 million yan sa sunod na rally. At hindi na lang dyan sa Rizal Park ang rally. Aabot yan doon sa Mindula, sa Malacanang. Sigurado yan kung gagawin nila yan. Yan nga ang sa tingin ko, isa sa mga reason talaga na nagdadalawang isip sila na ituloy itong impeachment. Kaya ito si Jesus Cordero, yun ang hinahawakan niya ngayon. Ganyan. Pero actually, that's retreat na yan. Parang pagsuko na rin yan. Kasi alam na niya wala nang panahon. Paano niya ipapatuloy yan? Din kung continue yan sa 20th Congress, sigurado pa kaya siya magiging Senate President. Baka makudita siya. Baka mapapalitan na rin siya dyan. Lalo na kung mananalo yung majority ng mga kandidato ni PRRD. Delikado siya niyan. Di ba? Maraming masyadong fluid pa, liquid pa ang situation. Lumulutang-lutang pa yan, hindi pa natin alam kung ano mangyayari. Ito nga with regards to sa mga service, lalo na yung service na sila rin ang nag-commission. Alam naman natin kung saan papunta ang result. Papabor sa kanila. Pero kung titingnan niyo yung mga service, marami akong service na tinignan. Meron ako nakita isang survey na dinalagay nila kung sinong 1 to 12 yan, 1 to 12. Kung sinong mga senador dyan na pumasok na bumagsak ang survey. Ibig sabihin, mayroong percentage kung dati 30% o 50%. The next survey nagiging na lang 45. So ilagay nila ilan ang percentage points na nabawas sa kanya. So minamarkahan nilang pula yan. So doon sa mga pangalan nakamarka, merong parang dot. May before the name may nakalagay may kulay nakalagay red. Halos lahat na senatorial candidates ng alyansa, pula lahat. Ang pinakamalaki talagang nabawas na percentage points galing sa previous nilang survey is Erwin Tulfo. Kasunod si Tito Soto. Kasunod si Lacson. Yun, malalaking points ang nawawala. Si Erwin Tulfo dahil almost 18 points ang nawala sa kanya from I think 56. Then bumagsak siya to something like 38, something like that.
So that's 18%. Di ba? Napakalaki niyan. Then si Tito Soto, nakita ko doon around 9 to 10%. 45, I think, ngayon na nasa ano na lang siya, 35%. Sila lahat, merong reduction, sina Pacquiao, Lacson, lahat, palit ng palit, kasi nasa dulo na yung iba. But, sina Bongo, si Bato kasi si Bongo lang ang pumasok sa team ni PRD. Ang taas, si Bongo I think ang pinakamataas ang positive gain na kulay green siya, I think more than 20%. So kung 20 siya noon, naging 40 plus siguro siya. Basta mataas pati si Bato. At lahat ng kandidato, yung siyam, pati si Ipe, puro green yan. So ibig sabihin, nadagdagan ang percentage points nila. So maraming mga nasurvey nila na mga butante na nagsishift ng nagkaroon ng ibang choice. Dati sila alyansa, ngayon lumipat sila ngayon dito sa mga kandidato ni PRD. And you should remember, kailan lang nagkaroon ng proclamation ang PDP Laban, bago lang, di ba? So ultimately, unti-unti habang magkaroon ng massive magkaroon na ng very extensive campaign rallies, campaign sorties ang mga PDP Laban candidates, tataas ang tataas yan. Samantala itong mga kandidato ni PBBM, pabagsak ang pabagsak. Ano kayang dahilan? Ang isang gusto ko sana mangyari, na hindi na sila magpapalit ng strategiya, na patuloy nilang gawing campaign manager si PBBM. Parang ginaganahan siya sa gawain niya na siya ang talagang namumuno doon sa kampanya, na nagkaroon naman ng negative effect. Ito yun, negative effect. At saka ramdam yan ng mga senador na habang nandyan si PBBM, tuloy-tuloy ang pagbagsak ng kanilang popularidad. Kaya makita mo sa mga sorties nila, nakasimangot yung mga senador, walang tumatawa. Kahit nasa press ko nila, mga sagot din nila, yun pa rin ang sagot nila. Mga ginagawa daw nila doon. So, magdadasal lang tayo dahil hindi na raw siya natutulog Ay, delikado yan, Mr. President. Dapat matulog ka. At saka hindi ako naniwala na hindi ka natutulog. Kasi automatic yan. Pag yan ang gagamitin mo, auto-off yan. Automatic off yan. Pwede nakadilat yung mata mo, pero tulog ang kaluluwa mo dyan. Then, recharge na naman ulit. Balik na naman. Then, pag wala na yung tama, automatic tulog yan. Kahit nakadilat ang mata mo yan. Nakadilat na mata, pero tulog ang kaluluwa. Tulog ang isip. Para naman umakyat na naman ulit 1 or 2 days, yun na naman ang gagawin. Kaya yung sinasabi niya, hindi ako natutulog. Bakit? Pangalawa rin tanong, ba't hindi ka makatulog? You are so worried na talagang matalo itong mga kandidato mo. We're thankful na ikaw ang nagiging lead dyan sa campaign rallies na yan. Ikaw ang nagsasalita. Kasi lalong nabubulgar, nalalaman ng mga tao ang kasinungalingan na pinagsasabi mo. Lahat, kung isa-isa may mga sinasabi mo, alam na mga tao na sinungaling ka. Yung kaunlaran, yung maraming trabaho na naibibigay, na yung droga wala na raw. Napakaswerte naman kung sa droga ang pinag-usapan. Nung kapanahonan ni President Duterte, yung mga drug lord, drug user, drug trafficker, mga drug manufacturer, yung mga drug lord na yan, kung hindi man niya hinuhuli, talagang ginugurgur yung mga yan. Hindi pa nga sila completely sumuko, patuloy pa rin kahit alam nila na kung anong mangyari anong mangyari sa kanila kung mahuli sila. 'Di ba? During that time. Kaya nga sabi mo ngayon, hindi na kailangan na maging bloody ang
drug program natin. Hindi na kailangan. Anong ibig sabihin mo? Yung mga drug lord ngayon, dahil hindi sila ginagalaw, hindi sila pinapatay or whatever, kusa na lang silang susuko. Kusa na lang silang titigil. Sabihin nila, delikado tayo nito dahil hindi na tayo hindi na bloody ang kampanya ng pamahalaang ito ni PBBM. Titigil na lang kaya tayo. Yun ang masasabi ng mga drug lord. Titigil na tayo dahil delikado to. Ganon ba? Anong IQ yan? Anong logic yan? Ngayon pa sila titigil na walang gumagalaw sa kanila. Di ba? Hindi yan katotohanan. Ang katotohanan ngayon, yung nasa posisyon, nasa otoridad ngayon, na sangkot na rin. Yung ang problema ni President Duterte noon dahil nung sinabi niya 6 months, tapusin niya yung problema sa droga dahil experience na niya sa Davao na kinaya niya yan, ganyan lang ka bilis ang pagkontrol niya sa droga sa syudad niya sa Davao. Nung lumipat na siya rito sa national level, na-shock siya na hindi pala ganyan kaliit. Sobrang laki. Sinabi pa niya lagi, ang kalaban ko ang sarili kong gobyerno. Bakit? Mga general ng pulis, military ang involved dyan sa droga na yan. So, ganyan ang reason na hindi niya kaagad nasawata yung paglaganap ng droga. At ngayon sabihin mo na bloodless. Anong kalukuhan yan? Ibig sabihin, tawag nga ako sa iba pares, titigil na tayo dahil hindi na tayo hinahabol Wala na nang huli sa atin, libre na tayong gagawa ko. Kahit saan, kahit na i-post natin sa social media, walang maghahabol sa atin. Tigil na natin to. Ano ang ginagawa natin? Ganun ba yun? Ano ba yun? Anong logic yan? Illogically incorrect. Di ba? Kung matino ang pag-iisip mo, sabagay sila, hindi sila makapag-iisip na matino. Dahil sila rin ay yan din ang ginagawa sa madaling salita. Di ba? Yung mga nagpo-post sa social media, may mga babae pang kasama. Hindi sila takot. Dahil alam nila, hindi tayo huhulihin ito. At huhulihin tayo niyan. Na katrupa natin yan Ganun lang simple yan. Ngayon, yung mga ganyang kwento nga minsan may nakakausap ko ng mga yung mga delivery ng Shopee, Lazada, mga ganyan. Nasa-shock daw sila, maraming kasi dapat buksan mo, mga ganyan. Meron daw iba namimili talagang dalhin yung item. Yung mga pasingit, hindi daw sila pumapayag hindi na dumadaan sa kung alam naman nila anong laman yan hindi nila, baka madali pa sila. Pero ang dami daw ganyan. Ang dami. Talagang bumalik ang droga sa kalsada ng Pilipinas. Hindi lang dito sa Metro Manila, buong Pilipinas. Kaya napakadelikado. At isa sa pinagyayabang ni PBBM sa mga speech niya diyan sa campaign rally, bumaba ang krimen. Hoy, Marbel! Ano ba yan, Marbel? Paano mo dinoktor yung mga crime rates mo na yan na bumaba daw? Paano? Imposibleng bumaba. Ang dami na ngang nakawan. Ang dami ngang nadidisgrasya niya sa kalsada ng gabi. Naglalakad, nahuhold up, napapatay pa yung iba. At mga batang nawawala. Hanggang ngayon, nagkaroon ba ng solusyon? Walang solusyon dyan. Kaya nakakatawa at alam ng mga tao yan. Kaya nga, itong nangyari dyan sa kampanya, pasalamat tayo na dyan si PBBM. Kasi nabubuking yung mga kasinungalingan niya. Doon sa speech ni PRD nung proclamation rally, simple lang sinabi niya. Kung nakita niyo na mas mura ang bigas ngayon kaysa noon na 20 pesos na bigas, boto kayo kay PBBM. Ganon. Parang reverse sa psychology ang ginawa niya ni PRD. Kung nakita niyo na pwede na kayo maglakad sa gabi, na walang gagambala sa inyo, walang huldapan na mangyari, di doon na kayo kay PBBM.
Ganon ang ginawa ni PRD, at yan na-realize ng mga tao na yung mga sinasabi ni PBBM ay walang katotohanan. Kaya unti-unting nakumbinsiyo yung mga tao. Kaya kung nakita niyo yung gobernador ng Negros Oriental na panay ang request doon sa mga hakot niyang mga tao na pumunta sa rally ni PBBM sa Dumaguete, na palakpakan naman natin, pasalamatan natin si PBBM. O sigaw kayo, PBB. Ganyan. Binipilit yung mga tao. Parang humingi siya, nagpalimos siya ng awa. Awa galing sa mga tao na tulungan nyo naman ako para yung ayuda ko na pinangako ni PBBM na ibigay, pakita lang ninyo na na kay BBM kayo. Huli pa niyang sabi, oh Mr. President, please, sabi niya, nakikita na ninyo na mga tauhan dito, mga tao dito sa Dumaguete, dito sa Negros Oriental ay para sa iyo, na ikaw pa rin ang sinusuportahan. Yun ang ibig niyang sabihin, no? So bakit pinipilit niya yun? Dahil may pangakong ayuda eh. Alam mo naman si PBBM, ngayon lang siya bigay ng trabaho, no? Kasi yung na yun, rally na yun, ay job nag-offer sila ng trabaho. Ba't ngayon ka lang nag-offer ng trabaho sa mga tao? Ang tagal na walang trabaho. Ba't itaon pa ninyo ng eleksyon? So, klarong-klarong vote buying yan. So, meron ng financial support. Ano yung financial support? Ayuda yan. So, ba't ngayon? Ang tagal na naghirap ng mga tao. O ngayon yung ilalabas, itaon pa ninyo ng rally. So, anong klaseng gobyerno yan? Di ba? At kung lagi siyang kasama diyan sa rally, wala na ang vice president niya, hindi naman pwede kalaban niya. Sino kayong humawak ng ngayon nung gobyerno natin ngayon na lagi naman siyang kasama sa rally? Meron kayang sino kaya? Yung mga secretaries niya, wala rin namang silbi yung ibang secretaries niya. Inefficient din naman. So patuloy tayong ilulubog ang sitwasyon. Palubog ng palubog. Ngayon, noon nga na nandiyan siya sa Malacanang, hindi niya mamanis ng husto ang gobyerno natin. Lalo na ngayon, kasama siya sa kampanya kung saan. Di ba? Kaya bagsak na yung dollar reserve natin, ang foreign direct investment natin, bagsak. Wala nag-i-invest sa atin. At kung patuloy ito, lalaki ang utang natin. Napakahirap ng sitwasyon. Kaya nga kung si VP Inday Sara, kung siya naman ang papalit, natin alam, baka next year papalit. Talagang napaka insurmountable problem ang may encounter niya. Pero with the capability ni VP Sara, maano niya yan, masusolve pa rin niya yan. But gaano katagal sa daming problema na haharapin sa panahon na yun. Kaya ito nga si PBBM, unti-unti talagang nabubulgar yung kahinaan niya, saka walang bahala niya. Yung sinabi pa niya na ang hindi daw ang unang nagpunta dyan sa Yolanda. Meron pang ibang vlogger na nagpunta daw siya sa Yolanda. Kaya yung ibang vlogger, ginawang yan. May lugar ba na Yolanda? Ginawang, what we call this? Ginawang, there's a term for that, na naging lugar na yung Yolanda. So, ginawa nilang katatawanan yan. Yung words na yan, kasi pinagsasabi ni BBM. Hindi naman totoo ang MMDA kasi gusto niya i-prop up si Tolentino. Ang unang nagpunta dyan, yung 911 ni Duterte. Punta sila dyan, kasama yung ambulansya, yung mga truck, yung mga yung pagputol dyan sa mga kahoy. Lahat dala-dala ni President Duterte. Pagkain, lahat ng supplies dala-dala nila galing Davao. Yun ang katotohanan dyan.
So hindi yan si Tolentino. Anong araw na dumating si Tolentino dyan? Kaya puro kalukuhan yung pinagsasabi ni PBBM. At pasalamat ako kung ipatuloy niya yan. Kasi unti-unti mabubura ang mga kandidato niya sa mga pinagsasabi niya na puro kasinungalingan. At nalalaman ng mga tao yan dahil na-experience na nila yan personally, lalo na yung mga presyo ng mga bilihin. Lagi nilang pinag-iabang na nakukontrol na natin ang presyuhan, na may ilalabas na murang bigas, na until na wala namang nangyari. Di ba? Kaya itong eleksyon na to, yung may isang vlog na ako na parang kiss of death ang ginawa na endorsement ni PBBM dyan sa mga senador, at ngayon unti-unting nalalaman ng mga senador. So maybe it will happen na magkanya-kanya yung senador ng sariling kampanya nila, sa takot nila na kung patuloy silang sasama dyan kay PBBM, kahit nakikinabang sila logistically dahil ang gumagastos dyan si PBBM, wala rin naman sila makuha ang benepisyo, bumagsak pa nga ang ratings nila. So hihiwalay sila, magkanya-kanya na lang sila ng kampanya. So yun ang mangyayari dyan, at to the advantage of the PDP Laban candidates, senatorial candidates especially. So medyo magandang balita yan kung mangyari yan. So yung ang gobernador sa Negros Oriental, kawawa talaga, kawawa siya, at ramdam niya yun na ang mga tao doon nagpunta lang dahil nga mayroong ayudang pang-akit, inaakit ng mga tao na bibigyan ng ayuda. So yun ang dahilan. Ngayon ito medyo ang taktika ng ng President Duterte, yun naman talaga ang style niya yung doon na sa malapit na talaga ang election, doon bumubuhos talaga ng gusto ang kampanya diyan. Ngayon pinauna nila itong administration, maraming sorties. So yung ang laging expression ni President Duterte, kung nagkakamali yung kalaban, huwag mo siyang pigilan sa pagkakamali niya, kasi that will be your advantage. So, ito ang ginagawa nila. So wala tayong nakitang sortie ang PDP Laban ngayon. Meron silang schedule niyan, meron silang timing kung kailan sila mag massive na campaign rallies. Kasi kung ganito kayo, around 4 months pa, February, March, April, May, 4 months pa yan. So logistically, pag limitado rin ng logistics mo, hindi maganda kung magsimula ka ng massive na ngayon na campaigns. Nauubusan ka niyan. Kung sa pa yan, sa karera pa, kapos na bandera yan. So kailangan timing mo yan na it will last up to the end. Ang importante kasi, ang recall kasi ng mga botante doon sa pinakadulo na. So bagay, maraming pera itong administration dahil marami silang sikwat. Pero sa tingin ko, walang epekto pangit ang effect. So dual strategy, sa tingin ko magpapalit sila ng strategiya niyan sa campaign sorties nila. So kung marami silang pera, okay lang, pera naman natin yung ginagamit nila. But minsan hindi mo madadala sa pera lalo na ganito na ang sentimento ng mga tao, ang galit ng mga tao ay nakapoint lahat doon sa administration. Kaya medyo mahirapan talaga sila. Ito, opinion ko yan. Ang mangyayari talaga, halos lahat na mga kandidato ni President Duterte ay mananalo. Kung hindi ba lahat, mauulit yung otso diretso nito. Lucky 9, yung Team Suka, yan, ultimately lalabas lahat yan at mauulit ang history nung kalaban natin yung mga dilaw. Pero nung panahon na yon, wala sila sa posisyon. Pero
Si President Duterte naman, hindi naman ganong sumama sa mga rallies na nung during the time, senatorial rallies. So, hindi katulad ni PBM ngayon, almost all rally, sinasalihan niya. So, ganyan ang mangyayari dyan. So, ito, ngayon, tayong mga supporters, tuloy natin pangungumbinsi na vote straight. Huwag na tayong magpili. Kung gusto niyo yung punuan yung tatlo, punuan ninyo. Pero kung huwag naman yung galing sa kabila, galing sa team ni PBBM, maghanap kayo ng iba na mga independent na sang-ayon naman kay BP Sara. Ganun. Pwede natin tulungan yung mga yan. Pero ako, unahin ko muna itong 9 natin PDP Laban. So yan ay kampanya natin sa bagay. Mga OFW ngayon, napaka-active nila ngayon pa lang. At sana patuloy nilang gagawin yan para lalong maraming tao makumbinsi na ibubuto ng street ang PDP Laban. So, siguro hanggang dito na lang tayo dito sa gabing ito, and I hope the next day lalong lalakas ang suporta ng mga kandidato ng PRRD. Before anything else, or bago tayo magtatapos, I would like to request na paki-subscribe naman kahit pa isa-isa, and then you like, i-press ang like para naman magkaroon tayo ng like. Ilan lang ang like natin, dami natin nanood pero konti lang like. So with this, magandang gabi sa inyong lahat. Good evening to everyone wherever you are in the world. Maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News page. Until next time ng pagkikita natin sa susunod kong mga vlogs. Maraming salamat po at good evening.